Leandro Antonio Legarda Leviste was never destined for obscurity. Mula pa lang sa kapanganakan niya noong March 18, 1993, dala na niya ang pribilehiyo at inaasahan ng publiko. Anak siya ni Senator Loren Legarda at ng dating Batangas Governor Antonio Leviste, isang apelidong matagal nang nakaukit sa politika at kapangyarihan. May half-sister siya na si Tony na nakilala bilang isang equestrian, pero si Leandro, ibang landas ang pinahak. Isa siyang precocious child. Nung bata pa, lumabas na siya sa isang TV commercial bilang gifted kid. Maagang sulyap iyon sa isang buhay, hindi kailanman magiging pribado. Hindi tulad ng ibang anak ng political dynasties na umaasa lang sa apelido. Pinagsama ni Leviste ang pedigree at entrepreneurship. Sa edad na 20, iniwan niya ang Yale University, kung saan nag-aaral siya ng political science. Para sa marami, kabaliwan iyon. Pero para kay Leviste, malinaw ang direksyon. Itatayo niya ang Solar Philippines. Simple pero radikal ang vision niya. Ibaba ang presyo ng kuryente sa bansang matagal nang pinaparusahan ng isa sa pinakamataas na electricity rates sa Asia. Habang nasa early 20s pa lang, nakakuha siya ng $1 million bank loan. Ngayon, nagtayo ng solar farm sa Calatagan at Tarlac. At noong 2021, dinala niya ang SPE New Energy Corporation sa Philippine Stock Exchange. Dahil dito, siya ang naging pinakabatang chairman at CEO ng isang listed company sa kasaysayan ng Pilipinas. Kalaunan, tinawag siyang pinakabatang Filipino billionaire, hindi dahil sa minanang yaman, kundi dahil sa calculated risks sa renewable energy. Pagpasok sa politika. Noong 2025, dinala niya ang momentum sa politika. Tumakbo siya bilang representative ng 1st District ng Batangas at binasag ang matagal nang dinastiya sa lugar. Nanalo siya sa landslide na may 268,764 na boto. Pinakamataas sa kasaysayan ng distrito para sa isang congressional race. Hindi siya pumasok sa kongreso ng pa-silent. Malakas agad ang dating. Ang unang panukalang batas niya ay monthly allowance para sa lahat ng estudyanteng Pilipino. Isang populist pero praktikal na tugon sa lumalalang inequality. Pero kung matapang ang kanyang legislative vision, mas dramatiko ang kanyang laban kontra korupsyon. DPWH ang pinakamaduming larangan. Matagal nang kilala ang Department of Public Works and Highways bilang pugad ng katiwalian. Lalo na ang flood control projects, mga proyektong madalas iniuugnay sa padded contracts, ghost deliveries, at kickbacks. At dito mismo pumasok si Leviste. Sinimulan niyang imbestigahan ang questionable flood control project sa Batangas. Ang sumunod, isang eksenang parang hinugot sa pelikula, halo ng arogansya at maling akala. Noong Agosto taong 2025, si Abelardo Jonglei Calalo, Officer in Charge District Engineer ng DPWH Batangas 1st District, ay lumapit sa bagitong kongresista. Ang alok, 3.126 million cash, kapalit ng pagtigil sa investigasyon. Simple ang assumption at tipikal sa sistema na bibili ang kongresista. Yan. Pangalawa. Engineer, statement lang po. Engineer. Excuse lang po ah. Later na interview ha. Later na. Wala na abante, tama na yan. Okay na yan. Ngayong araw, Tuesday, August 26, nagsampa po ako ng kaso laban kay District Engineer Calalo para sa direct bribery
corruption of public officials, paglabag sa anti-graft and corrupt practices, at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Pero mali ang napili nilang tao. Imbes na tanggapin o palampasin, agad nakipag-ugnayan si Leviste sa mga otoridad. Kasama ang PNP, CIDG at NBI, isinagawa ang isang entrapment operation. Noong August 22, 2025 sa Taal, Batangas, dumating si Calalo. Dala ang pera. Umaasang magiging maayos ang lahat. Pero pag-abot pa lang ng cash, sumugod ang mga operatiba. Nahuli siya red-handed, may dalang pre-marked bills. Ilang oras lang ang lumipas, nasuspindi siya sa pwesto at kinasuhan ng Corruption of Public Officials at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Hindi lang po ito tungkol sa mahigit 3 million pesos na suhol, kung hindi tungkol sa umaabot na mahigit 300 million pesos kada taon na SOP o Standard Operating Procedure o kickbacks. Mga contractors dito sa unang distrito ng Batangas na makipag-meet sa akin at kaya daw nila akong bigyan ng 5% hanggang 10% mula sa 3.6 billion ng mga proyekto ng unang distrito ng Batangas o 180 million hanggang 360 million pesos. May isang kontraktor na handa na raw mag-withdraw ng inisyal na 15 million pesos cash para sa akin kinabukasan. Yung 3.1 million pesos naman na dala ni DE ay 3% mula sa isang kontraktor na may 104 million pesos in projects na may resibo at komputasyon sa supot ng pera na dala ni DE. Ipinaliwanag sa akin ni DE Higit pa sa isang tao, hindi lang ito pagbagsak ng isang district engineer. Ayon kay dating Senador Panfilo Lacson, ang mga katulad ni Calalo ay madalas bagman lang, tagapagdala ng pera ng mas malaki at mas makapangyarihang tao sa likod ng sistema. Ibig sabihin, ang 3.126 million ay posibleng down payment lang at maliit na silip sa mas malalim na network ng katiwalian. Ang tatak ni Leviste. Para kay Leviste, ito ang defining moment. Hindi na lang siya batang bilyonaryo o negosyanteng pumasok sa politika, kundi isang politiko na handang banggain ang sistema. Isa rin itong matalinong political move. Isang first-term congressman, kakaupo pa lang, biglang naging simbolo ng anti-corruption at nagawang ipahiya ang isang buong bureaukrasya. Pero ang mas malaking realidad, malinaw ang katotohanan, hindi matatapos ang korupsyon sa isang entrapment. Ang flood control corruption ay parang hydra. Putulin mo ang isang ulo, may dalawa pang tutubo. Ang mga district engineer ay expendable. Madaling palitan. Pero sa isang mahalagang sandali, pinatunayan ni Leviste na hindi lahat may presyo. Sa bansang sanay na sa iskandalo, malaking bagay ang patunay na hindi kayang bilhin ng isang maleta ng milyon ang katahimikan. Issue ni Leviste sa Cabral Files. May aligasyon mula sa ilang DPWH personnel na may mga dokumentong kinuha umano sa opisina ng DPWH. Iniiugnay pa ito sa mga papeles ng yumaong DPWH official na si Yusek Cathy Cabral. Ang tugon ni Leviste, mariing itinanggi, sinabing walang iligal na pagkuha, lahat daw ay para sa investigasyon. Ngunit, walang malinaw na dokumentong na-authenticate sa publiko. Ang kontrobersyal na issue ng pagsiselfie ni Leviste sa isang mambabatas. Sa isang plenary session, nagpakuha si Leviste ng isang selfie sa isang mambabatas na kontrobersyal. Pinuna ng kapwa mambabatas, inakusahan ng paglabag sa decorum, rage baiting o pagpapapansin online. Maliit na issue para sa iba, pero dagdag sa public scrutiny. Si Leandro Leviste ay simbolo ng bagong uri ng politiko. May pera, may impluwensya, at handang bumangga sa sistema. Pero ang tanong ng publiko, whistleblower ba siya? Reformer? O isa ring makapangyarihang manlalaro sa mas malaking laro?
kwento ni Leandro Leviste ay kwento ng paglabag sa inaasahan. Anak ng pribilehiyo na naging self-made billionaire. Negosyanteng naging mambabatas at politiko na nanghuli imbis na mahuli. Ang landslide victory niya ay pusta ng mga Batanggenyo sa bagong uri ng liderato. At sa ngayon, mukhang tama ang naging taya nila. Ano sa palagay niyo?